Pagkabalik na ng ating mga bida sa mundo ay may nagpakitang isang malaking halimaw. Kaya nasabi ni Lloyd sa sarili na, kailangan kalmahan ko lang. Anong klaseng halimaw ba yan? Yan na ba ang Dragon King? Posible rin, dahil may kakayahan ang mga dragon na baguhin ang kanilang itsura kung kailan man nila gustuhin. Pero sinabi ni Lloyd na tila may kakaiba sa halimaw na ito. Na kung yan ang Dragon King. Bakit ganyan ka-weirdo ang napili niyang appearance? At dito ay ipinakita na nga ang itsura ng halimaw na si Korong. Mukhang tigre na mukhang leon na mukhang pusa. Ano't ano pa man cute naman siya tingnan. Korong korong korong, sabi nito na tila pinapalapit ang ating bida. Bigla naman nagtaka si Lloyd nang makita ang bilbil ni Korong, dahil yun daw ay tanda ng pagiging stress nito kaya imposible na ito ang Dragon King. Lumabas naman si Pudong at kinausap si Korong, tila naging masaya naman ang dalawa habang nag-uusap, kaya tinanong ni Lloyd si Pudong kung talaga bang naiintindihan niya ito. Pero sinabi ni Pudong na hindi niya ito naiintindihan dahil nagsasalita ito ng ibang lengwahe. Maya-maya ay nagsalita ang halimaw, korong korong korong. Kaya naman napalingon si Lloyd dito. Pagtingin nito kay Korong ay napansin nito na tila pinapasakay siya sa likod nito. Tinanong ni Lloyd kung gusto nito na pasakayin sila sa likod ni Korong. Tumango-tango naman si Korong. Nagtanong ulit si Lloyd kung ang Dragon King ba ang nagpapunta sa kanya dito. Tumugon naman ulit dito si Korong. Kaya ayon napangiti ang ating bida, at sinabi sa sarili nito na, mukhang ang matandang dragon ay tapat sa kanyang mga salita, sabay sabing ang bonus life at ang walang hanggang kayamanan ay makukuha ko na. Agad naman na lumipad si Korong, kaya napapasabi si Lloyd na napakabilis naman nito. At tila di ito gumagamit ng sobrang effort sa paglipad. Sinabi ni Lloyd na sa ganito kabilis na paglipad ay siguradong magiging sobrang pangit lalo ng kanyang itsura. At ayon na nga, kitang-kita naman talaga ha. Tapos bigla itong may naalala sa baylingon sa gilid nito. At dito nakita niya si Javier na parang wala lang nangyayari sa itsura nito kahit pa napakabilis ng paglipad ni Korong. Dahil doon ay galit na galit si Lloyd kung bakit pogi pa rin si Javier kahit ganun na ang sitwasyon nila. Sinagot lang siya ni Javier na, hindi mo ba alam, na ito ang kahulugan ng tunay na gwapo. Kaya naman asar-talo na naman si Lloyd kay Javier at tinawag pa ni Lloyd na mandaraya si Javier. Matapos ng kanilang biyahe ay narating na nila ang Gap-el na sakop ng Magentano Kingdom. At sila ay naglakad na papasok sa palasyo ng Dragon King. At pagdating nga nila sa hangganan ay tumambad sa ating mga bida ang napakaraming kayamanan na nakapalibot sa buong lugar. Kaya makikitang naglalaway si Lloyd nang makita ang mga ito. Tinanong naman ni Javier kung hindi ba ito nasurpresa sa sobrang lawak ng espasyo sa underground. Sumagot lang si Lloyd na, hindi naman imposible iyon. Sa pagmamasid-masid naman ni Lloyd ay nakita nito ang isang lalaki na nakaupo na tila may hinihintay. Kaya agad silang lumapit dito. Seryoso naman ang itsura ng ating bida habang tinitingnan ng lalaking nakaupo. At nang babatiin na ito ni Lloyd ay biglang gumalaw ang lalaki. Medyo nagulat si Lloyd habang si Javier naman ay naghanda sa sakaling pag-atake na mangyayari. Tila naalimpungatan lang yata ang lalaki at sinabi nito na namamanhid ang kanyang kamay. Nagtaka naman si Lloyd dahil muli lang itong bumalik sa pagtulog pero napansin ni Lloyd na tumingin pa muna ito sa kanya bago tuluyan na humiga. Kaya nasabi ni Lloyd na alam niyang tiningnan siya nito. At sinabi na kahit na ang pagpunta niya dito ay ang pag-claim niya ng kanyang membership ay binaliwala lang siya nito at muling natulog. Dahil sa inaasal nito sa ating bida ay makikita na galit ito sa pagiging arrogant ng lalaki pero hindi naman nanaig ang galit na iyon. Habang patuloy sa pagtulog ang lalaki ay mukhang nakaisip naman ng kalokohan ang ating bida. At bigla na lang nitong pinaypayan ang lalaki na natutulog, iniisip ng lalaki kung ano ang nangyayari. Dahil ang lahat ng mga gusto kumuha ng membership ay puro nagtataglay ng kakaibang lakas, na kung saan ma-pride ang mga ito kaya, sa mga simpleng bagay ay nagagalit at nagwawala agad ang mga ito. Samantalang ang bida natin ay masaya pa habang pinapaypayan siya, naisip tuloy ng lalaki kung balak ba siya halikan ni Lloyd. Pero mukhang hindi naman daw dahil ginagawa lang nito ang best niya sa pagpaypay at dahil dun ay sinabi ng lalaki na gusto niya si Lloyd kaya bilang reward dito ay matutulog ito ng masaya. At ayon biglang hilik nga ang lalaki.
At ayun na nga, dahil nagtagumpay ang unang plano ni Lloyd ay nagmalademonyo na naman ito at sinabi na gagawin na niya ang kanyang sunod na step. Pero bago pa man gawin ni Lloyd ang kanyang plano ay pinaalalahanan muna siya ni Javier at sinabi nito na, iwasan ni Lloyd ang paggawa ng mga bagay ng hindi nag-iingat at sinabi na ang Dragon King ay maaaring kasing lakas ng King of Hell. Nagpatuloy naman si Lloyd at kumuha ito ng tubig gamit ang gintong baso. Nagtanong si Javier kung ano ba ang ginagawa ni Lloyd. Hindi mo ba nakikita? Naghahanda ako ng tubig para sa kanya, para kung sakaling magising siya ay may iinuman siya. At isa pa ang tao na dinirerespeto ang iba dahil sa ito ay malakas at mayaman at higit sa lahat ay walang pakialam sa iba ay ang tao na handa kong i-risk ang buhay ko maging magkaibigan lang kami. Sabi ni Lloyd na nagniningning ang kapaligiran. Kaya napasabi na lang si Javier sa isip nito na seryoso si Lloyd sa kanyang ginagawa. Habang naghihintay sa paggising ng Dragon King ay tila nagbaliw-baliwan na naman ang baliw naman talaga nating bida. Kung saan gumanap ito bilang isang mayamang hari na nagagalit dahil sa di siya nakikilala ng isang alipin, habang ang alipin naman ay todo sa pagmamakaawa. Habang ang mayamang Lloyd ay pinagbabato ng kayamanan ng mahirap na aliping Lloyd, at sinabi na gamitin mo ang mga yaman na para yumaman ka na din, grabe mabait naman pala ang ating bida pag naging mayaman talaga siya. Ha. Ang mahirap naman na Lloyd na kahit nasasaktan at patuloy na binabato ng mayamang Lloyd ay tuwang-tuwa at sinasabi na, sige, ibato mo lang ng ibato yan, the more the richer, medyo garapal din. Samantala habang nanunood naman si Javier sa ginagawa ng kanyang master ay sinasabi nito na malala na talaga ang tama sa utak ng kanyang master Lloyd pero ganun pa man ay naiiyak na ito sa pagpipigil ng kanyang tawa. Maya-maya ay may naramdaman si Lloyd na nakapagpatihil sa ginagawa nito. Kaya pati si Javier ay nagtaka. Pero sinabi ni Lloyd na nagugutom na siya at nag-aya ito na kumain dahil ang mayaman na tao ay hindi dapat nagugutom. Dahil dito ay nasabi na lang ni Javier na ang mindset ni Lloyd ay typical para sa isang mahirap na tao. Naghanap na nga ng makakain si Lloyd at naghukay ng kamote. Pero tinawag siya ni Pudong at ayon nakakita sila ng kimchi kaya naiiyak pa habang kumakain si Lloyd ng dambuhalang kamote at kimchi. Nilapitan naman ito ni Javier at sinabi na mukhang matagal pa magigising ang Dragon King at tinanong si Lloyd kung hanggang kailan niya pa nanaisin na manatili dito. Pero wala ngang kano-ano ay sumagot ito ng forever na siyang mananatili dito. Sinabi ni Javier sa isip nito na, sa totoo lang ay kaya ni Lloyd gawin ang sinasabi na forever na siya magstay dito. Pero ganun pa man sinabi niya pa rin kay Lloyd na kailangan pa rin na bumalik ni Lloyd sa kanilang bayan dahil marami pa itong dapat asikasuhin doon. Sumagot naman si Lloyd na, oo kailangan ko ngang bumalik pero hindi ko naman pwede o basta-basta na sukuhan na lang ang membership ng Dragon Club, dahil ang opportunity ay kusang dumarating sa taong naghihintay dito. At dito nga ay bigla nang nagising ang Dragon King. Napatanong ito sa sarili kung gaano na siya katagal na natutulog. At dito ay ipinakilala nito ang kanyang pangalan at ito ay si Vercas ang Dragon King. Ikwenento nito na, isang araw ay may isang babae na napunta sa palasyo niya galing sa ibang mundo. At siya ay dahan-dahan na nahulog ang loob dito. Pero to make the story short ay ikinasal silang dalawa. Makikita na tila namanhid na naman ang kamay nito. At tapos ay naalala niya na ang bilin ng kanyang asawa bago ito umalis ay, kailangan niya itong tawagan kada umaga pagkagising nito. Kaya naman kahit late na siya sa pagtawag ay sinubukan niya pa rin na kontakin ito pero ni-reject ng babae ang tawag niya, kaya napagtanto niya na nasa malaking problema siya, dahil nagalit sa kanya ang asawa niya. Kaya naman naiisip na niya na mag-teleport papunta sa misis niya para humingi ng sorry. Pero dahil sa tamad ito ay di niya pa rin ito ginawa dahil malayo at nakakapagod sabi niya. Nang biglang may nagsalita, kung may bagay ba na bumabagabag sa isip nito. Kaya napadilat dahan-dahan si Vercas at nakita nito ang pangit na pagmumuka ng ating bida. Kaya naman dahil sa pagkagulat ay bigla itong nakapagpakawala ng isang atake at sinabi na isa ka bang nilalang na galing sa impyerno. Mabuti na lang at hindi tumama sa ating bida ang atakeng iyon, dahil pag nagkataon abo ang labas nito. Kaya ang kaninang nakangiti na mukha ay napalitan bigla ng takot. Pero agad naman na umaliwalas ang mukha ni Lloyd at sinabi na, mukhang may bumabagabag sa isip mo mahal kong Dragon King. Pwede mo ito sabihin sa akin baka sakaling makatulong ako sabi ni Lloyd.
Napahanga naman si Vercus dahil sa pinakitang obsesyon ng ating bida kahit na muntik na niya itong mapatay. Pero sinabi lang ni Lloyd na deserve niya ang punishment na yun dahil siya ang dahilan ng pagkagulat nito. Dahil sa sinabi ni Lloyd ay nasabi sa isip ni Vercus na gusto niya si Lloyd. Pero napapaisip din siya kung bakit parang maraming alam si Lloyd tungkol sa kanya. Habang si Lloyd naman ay sinasabi sa isip nito na ito ay isang secret sales tactic. Maya-maya ay sinabi ni Vercus na, sige, gusto mo ba malaman kung ano ang iniisip ko? Oo mahal na Dragon King, sabihin mo lang at gagawin ko ang lahat ng makakaya ko na makakatulong sa'yo sabi ni Lloyd. Wala kang girlfriend tama ba? Kung sabagay yung ganyang pagmumuka ay malabong magkaroon at baka di ka na rin makapag-asawa sabi ni Vercus. Kaya naman dahil doon ay mangiyak-ngiyak si Lloyd na tila nawawalan na ng pag-asa. Sinabi rin ni Vercus na, paano na ang pangit na katulad mo at hindi sikat sa mga kababaihan ay maiintindihan ang problema ng isang kasal na lalaki. Sumagot naman si Lloyd na, bagamat hindi siya lapitin ng mga babae ay isa naman siyang anak na lumaki ng maayos dahil sa magandang pagsasama ng kanyang mga magulang. Kaya siguradong si Lloyd na makakatulong siya sa problema nito dahil nagagawa niya daw ito sa tuwing nagtatalo ang kanyang mga magulang. Dahil dito ay naisip ni Vercus na magtiwala kay Lloyd sa problemang ito. At nang sasabihin na ni Vercus kung ano ang problema niya ay bigla naman itong pinigilan ni Lloyd at sinabi na, sa palagay ko ay masyadong nakakapagod para sa'yo kung magsasalita ka pa. At sinabi ni Lloyd na, huhulaan niya ang mga problema at ang isasagot lang ni Vercus ay hindi at oo. Hangang-hanga naman si Vercus sa ipinakita ni Lloyd kung kaya nasabi pa nito sa sarili na si Lloyd na ngayon ang pangalawa sa puso nito. Kaya mula naman dito ay nagsimula na si Lloyd na mag-ipon ng mga posibleng problema na maaari niya itanong. At sinimulan nga ni Lloyd sa pagsasabi na ang queen ni Vercus ay umalis dahil sa personal na dahilan. Sinabi rin ni Lloyd na sigurado ito na hindi sinabi ng asawa nito na gumawa ng mga gawaing bahay dahil ito ay makakasira sa dignity nito bilang king. Kaya malamang ang iniutos lang sa'yo ng asawa mo ay ang kontakin mo siya tuwing umaga, dahil yun ay para sa iyong kalusugan. May nakalimutan ka bang katulad nito? Nagulat naman si Vercus at sinabi na oo at sa isip nito na, napakahusay ni Lloyd dahil one word na lang ang kailangan niyang sabihin. Hanggang sa ayon nagtanong si Lloyd. Hanggang sa sinabi ni Lloyd na ang mga inaalala ni Vercus ay maaaring maresolba ng sabay-sabay. At dito ay dahan-dahan na tumayo mula sa pagkakahiga si Vercus at nagtanong kung ano ang dapat nitong gawin. Sa kabilang banda naman ay tila gulat na gulat si Korong dahil sa nakita nitong dahan-dahan na tumatayo ang Dragon King. At dito ay sinabi ni Lloyd na simple lang ang dapat gawin ng Dragon King. At yun ay ang magpunta sa Fronteras Estate nang sa ganun ay mas lalong ma-inlove ang asawa ni Vercus sa kanya. Nagustuhan mo ba? Like mo na. Di ka pa nakasubscribe? Then, ano pang hinihintay mo? One click lang yan, maraming salamat.